Opo dakilang Diyos, among banal na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Aming pinapaabot sa iyo, mahal na Panginoon, ang pagpupuri, pasasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, amin dakil. Pagpaparangal at pagsamba, mahal na Panginoon. Hallelujah, aming pinakakalob sa iyo, amang banal. Hallelujah. Sa unang dalangin ng aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Kami po narito, mahal na Panginoon, sa pinakamahalagang bahagi ng iyong balagawain, ang aming pakikinig at pag-aaral ng iyong banal salita. Minsan naman lang po, buksan po ang aming puso, ang aming pangunawa, amang banal. Hallelujah, namin pong lubos na maunawaan ang iyong mga salita, malapay noon. At ito po, malapay magsilbi po, malapay noon kalakasan sa bawat sa amin, malapay noon. Hallelujah, gamitin niyo lamang po amang banal ang iyong bang lingkod, maging daluyang pagpapalang espiritual. Sa gana akin, wala po ako malapay noon magawa, wala po akong kayanan, malapay noon. Sa iyo lang kami umaasa. At pag-isaway niyo po, malapay noon, anumang hadlang sa aming pagkikinig. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Power of darkness, unbelief in doubt, cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kataas-taasan na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. And double honor, respect to our beloved parents in the Lord. At ating pong sinasariwa, inaalala ang mga turo at pangangaral ng ating dearly beloved Honorable Pastor and beloved Assistant Pastor. Hallelujah. At pagbati sa lahat ng beloved Almeida family, glory to God, at to our beloved ordained preacher and his family, sa lahat ng beloved workers, beloved musician, beloved choir, beloved preacher, beloved visitor, praise the Lord. At maminamahal sa inyo pong lahat, praise God, mapagpalang hapon, mga kapatid. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Glory to God, purihin ating mahal na Panginoon. At maminamahal, atin na pong ihanda ang ating pong mga Biblia. At tayo po, maminamahal, ay makinig ang salita ng ating mahal na Panginoon. Praise God, sapagkat ito po yung ating pagkain, maminamahal, ng ating mga kaluluwa. Praise God. Kung paano, mga kapatid, ating pinapakain ang ating mga pisikal na katawan para ito po ay may lakas. Higit, maminamahal, kailangan po nating pakainin ang ating mga kaluluwa. Amen. Praise God. Upang hindi magutom pag dumating, mga kapatid, yung mga pagsubok, pag dumating ang karamdaman, meron tayo, mga kapatid, masasandigan. Mayroon tayong matatawagan, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil ang sabi ng Bible, mga kapatid, kapag inilayo mo, inilayo natin ang ating pakikinig, ang ating pakinig, ang ating mga tainga, inilayo natin sa salita ng Diyos, ang ating panalangin, useless po yan, mga kapatid. Hindi po yan makarating sa pandinig ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya wag po natin, maminamahal, titingnan yung nagsasalita. Ang bibigyan natin ng pahalaga, mga kapatid, yung sinasalita. Amen. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Kasi, mga minamahal, kapag tiningnan natin yung mga ngaral, pwede tayo magsawa. Pero kapag ang ating pinahalagahan yung napapakinggan natin, iyon po, mga kapatid, ay pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, mga minamahal, tingin niyo po, ang bulkan, mga minamahal, na nandito sa Kabikulan, nag-alboroto na naman, mga kapatid. Ilang araw na po, ilang linggo na po, na nagbubuga, mga minamahal,
ng mga laba, mga bato, buhangin, abo, mga kapatid. May nakakalaso na lumalabas galing sa bulkan. Amen? Oh. Bakit mga kapatid? Bakit halos taon-taon mayroon mga bulkan na lumalabas ng mga bato, mga buhangin? Ano po ang dahilan mga kapatid? Di lang natin nakikita. Ang sabi ng iba, mga minamahal, dahil tumataas daw yung pressure ng apoy doon sa ilalim. Kaya kapag tumaas po ang pressure, ito po ay bubuga ng laba. Pero mga kapatid, di lang natin nakikita kung ano ang katotohanan sa pagsabog ng mga bulkan. Na kung saan maminamahal, dahil sa napakarami pong tao, mga kaluluwa, mga kapatid, na itinatapon sa impyerno dahil sa pagkakasala, namamatay silang makasalanan, namamatay sila, maminamahal, na hindi naglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang mga bulkan sumasabog. Bakit? Subukan mo ang hukay. Lagyan mo yan, lagyan ng mga basura. Mapupuno yan. Tama mga kapatid? Ang impyerno ganun po. Habang itinatapon yung mga kaluluwa ng mga makasalanan, kailangan niya mag-expand. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Amen. Kailangan niya mag-expand. Kailangan niyang palakihin yung kanyang area para yung mga kaluluwa na tinatapon doon, hindi sila magsiksikan o hindi sila magpatong-patong. O, kaya sumasabog ang mga bulkan. Binabawasan yung laman ng impyerno, inilalabas yung mga bato, buhangin, yung laman ng bulkan, sa ilalim, minamahal, ng lupa, galing. O, para lumabas yun, kailangan ng malakas na pressure. Di ba? O, tama naman. Pero ang totoo noon, minamahal, hindi alam ng mga tao na dahil sa napakaraming tao araw-araw na itinatapon sa impyerno dahil sa pagkakasala, kaya ang mga bulkan nagsipagsabog. Pinapalawak niya ang kanyang area. Kaya yung hindi naniniwala na may impyerno, yan ang patunay. Yung mga bulkan na sumasabog, yan ang lagusan papuntang impyerno. Ang dadalhin dyan yung mga taong mga makasalanan na hindi naglingkod sa ating mahal na Panginoon, na hindi nagpahalaga, mga minamahal, sa salita ng Diyos, na hindi, mga minamahal ko, binigyan ng pagkakataon na paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Yan sila itatapon. Ngunit yung nagpapahalaga, nakikinig, sumusunod sa kalooban ng Diyos, mayroon namang lugar na inihanda sa atin, mga minamahal, na walang paghihirap, wala ng gutom, wala ng uhaw, wala ng problema. Inihanda niya kalangitan. Amen? Kaya ano sabi mga kapatid? Ng isang taong mayaman na itinapon sa impyerno. Basahin natin dito sa Lucas. Lucas 16:24. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. No? Yung mayaman hindi nagpahalaga sa Diyos. Nagpayaman.
Ano pong sabi sa mga termino sa Pilipinas, paldo-paldo ang pirak, ano? Grabe. Bako nang limpak-limpak, paldo-paldo na talaga. Nagpayaman na nagpayaman. Kahit sa masamang paraan, basta yumaman. Ngunit nung mamatay ang mayaman, sabi niya, Amang Abraham, maawa ka. Kahit dulo lang ng daliri ni Lazaro, palamigin man lang ang aking dila dahil naghihirap doon sa impyerno. Di po, naghihirap siya doon, mga kapatid. Araw at gabi, wala siyang pahinga. Nagsusumamo, dumadalangin, nagsasabi na, maniniwala na ako, Panginoon. Pero anong sagot ng Diyos? Wala nang time. Binigyan kita ng panahon, ang nabubuhay ka, hindi mo pinahalagahan. Wala nang oras. Wala ka ng panahon. Tapos na ang ibinigay ko sa iyo. Ngayon, mga minamahal, ang sabi niya, ipinamamanhi ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila'y patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Iyo po. Hindi na siya makalabas sa impyerno, nakikiusap na lang siya, suguin mo lamang si Lazaro. Diba, yung patay, gusto niya papuntahin siya doon sa mga loved ones niya. Sabihin doon sa loved ones niya, yung kapatid niyo nasa impyerno. O, diba? Sabihin mo ngayon doon sa mga kapatid ko, magsisi na kayo, maglingkod kayo sa Diyos, matakot kayo sa Diyos. Ano ang sagot ng Panginoon? Maminamahal. Sinabi niya, datapwat sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta. Bayaang sila'y mapakinggan nila. Sinabi niya, hindi Amang Abraham. Datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinapakinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin mahihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Tingnan niyo po, mga kapatid, kahit pala ang mga patay ay magbangon at sabihin sa mga tao, magsisi na kayo dahil ang impyerno nandun. Ang dagat-dagatang apoy nandyan, nakaabang sa mga makasalanan. Hindi din pala sila makikinig. Kung hindi sila makinig sa mga propeta, kung hindi sila makinig kay Moses, kahit patay ang magbangon, hindi rin sila makikinig. Di ba? Pero mga minamahal, napakapalan po natin. Dahil bago dumating ang kapahamakan, mga minamahal, mayroong tao ng Diyos na ginamit para sa atin. Bago tayo mamatay, may propeta ng Diyos na ginamit para sa atin. Upang tayo, mga kapatid, ay makalaya. Doon, mga minamahal, sa pagkagapo sa atin, sa pagkaalipin sa atin ni Satanas. Nakakulong tayo nung araw sa kulungan na walang rehas. Sabi ng mga tao, malaya na kami. Hindi alam ng mga tao, alipin sila ni Satanas. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, alipin siya ni Satanas. Ang sino mang maminamahal, mamamatay tao, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya ng bababae, ng lalaki, mga tumboy, mga bakla, alipin sila lahat ni Satanas. Sasabihin nila, malaya kami. Malaya silang gumawa ng kasalanan, ngunit alipin sila ni Satanas. Pagdating ng araw na sila'y mamatay, mga kapatid, ibubulit sila doon sa impyerno. Wala nang kapahingahan araw at gabi. Iyo po. O tayo dito,
Anong sinasabi ng mga tao? Bakit kayo sumusunod sa pastor nyo? Nagpapayaman ang pastor nyo. Pero bakit hindi tayo naniniwala? Dahil hindi totoo. Amen! Hindi mga minamahal. Yung sinasabi nila na nagpapayaman ating mga pastor, nababalik-baliktad po yun. Bakit? Kapag naniwala ka sa tinuro ng magulang natin sa Panginoon, tinuro ng propeta ng Diyos, pag naniwala ka doon, ikaw ang pagyayamanin ng Panginoon. Amen. Diba? Napakarami na po maminamahal nagpatotoo. Sabi nila mga kapatid, ang kanilang bahay pag umulan, sila'y nangungupahan lang, walang sasakyan, walang mga property. Nung maniwala sa man of God, sa prophet of God, sila'y pinagyaman ng ating dakilang Diyos. Kaya maminamal, kahit isang patay ang magbangon, sabihin sa mga tao na mayroong impyerno, hindi sila maniniwala. Bakit? Ang mga tao, to see is to believe. Kung makita ko niya, maniwala ako. Ang problema, mga kapatid, nung makita na ng mayaman yung impyerno, saka pa lang siya naniwala. Ngayon, tapos na. Wala na siyang chance na bumalik pa. Kaya ano po maminamal ang sabi ng Ecclesiastes? Basahin natin, mga kapatid. 12 ang talata po ay 13 at 14. Yan. Sabi dito, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Oh. Diba? Yung tungkulin ng Diyos, araw-araw, maminamahal, ginagampanan niya sa tao. Araw-araw. Binigbigyan tayo libreng oxygen. Sinupply niya lahat ng pangangailangan natin. Yung lakas, maminamahal, galing sa Kanya. Yung hininga natin galing sa Kanya. Lahat ng tungkulin niya, itinao niya sa tao. Pero ang tao may problema. Dahil niya pigtatao sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. Hindi sila natatakot sa Panginoon. Walang pagkatakot sa Panginoon. Sumusunod sila, mga minamahal, sa layaw ng kanilang laman. Alipin ang kasalanan, mga kapatid. Pansamantalang kaligayahan. Oh. Kaya nasaan yung hope ng sanlibutan? Nasaan yung heaven ng sanlibutan? Nasaan yung fortune ng sanlibutan? Yung future, nasaan? Yung hope nila nasa sigarilyo. Diba? Yung kanilang fortune nasa sigarilyo. Yung kanilang heaven nandun sa mga nag-imat-imat na mga ilaw. Diba? Yun po ang kaligayahan ng tao sa mundo. Pero pag dumating ang kahatulan, nasabi ng Bible, maminamahal, it is appointed to man once to die, and after this, the judgment. Amen? Pagkatapos na mamatay ang tao, mga kapatid, hahatulan na siya ng Diyos. Haharap na siya sa Panginoon. Pag humarap siya sa Panginoon, hindi siya pwedeng magsinungaling. Ay, hindi ko yan ginawa, Panginoon. Hindi ako nagsabi ng ganyan. Hindi ako nagsalita ng ganyan. Hindi ako nag-isip ng ganyan. Hindi tayo makapagsinungaling. Kapag dumating na ang hatol, lahat ng ginawa natin dito sa lupa, naka-record lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Naka-record lahat.
Kaya kung ano ang ginagawa natin ngayon, mga minamahal, na nandito tayo nakikinig, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating malapaynoon, natatakot sa ating dakilang Diyos, maminamahal, pinaparating sa malapaynoong pasasalamat. Lahat na yan naka-record. O di ba nung Sunday, nandun ka sa gawain? O anong ginagawa mo? Di ba nag-ML ka, nagsiselfone ka lang? O, alam yan ng Diyos. Kahit magtago-tago ka pa dyan kung saan sulok-sulok. Alam yan. O yung mga seryoso naman, bibigyan ka ng galak ng Panginoon, kahit gutom ka na, kahit wala kang kinain, kahit nagkape ka lang, maghapon ka nandito, halos hindi ka umaalis dahil nakikinig ka ng Word of God. Ang iyong ginagawa, mga minamahal, ito ay nalalaman ng Diyos, mga kapatid. Kaya pag dumalangin ka, mahal na Panginoon, gusto ko maramdaman ang iyong presensya. Sigurado, ramdam mo ang presensya ng Diyos. Amen? Ramdam mo yan, mga kapatid, dahil wala sa iyong bumabaghabag. Wala, maminamal, walang nakakahadlang sa iyo para maramdaman mo ang presensya ng Diyos. Pero pag may tinatago-tago kang mali, kahit patak ng luha, wala yan. Hindi papatak ang iyong luha. Dahil doon sa ginagawa natin na mali sa harapan ng Diyos. Ano po ang kailangan, mga kapatid? Sabi ko nga po, maminamal, nung napag-aralan ito nakaraan, kailangan mo ng matalinong pagpapasya. Amen. Matalinong pagpapasya. Magpasya ka. Kung ikaw ginagamit ng malapaynoon, magpasya ka na buong puso, gampanan mo yun para i-bless ka ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi yung parang sabihin natin, pansamantala lang, mahal na Panginoon, habang wala pa akong trabaho, awit muna ako sa iyo. Habang hindi pa ako nakapag-abroad, awit muna ako sa iyo. Hindi po ganun. Ang kailangan, mga kapatid, kahit saan ka pumaroon, kahit saan ka makarating, hanapin mo lagi ang kalooban ng Diyos, maminamal, dahil ang Diyos ang gagawa ng paraan. Yung isang choir member, nag-apply. Apply siya ng trabaho. Pagdating sa interview, sabi niya, "Sir, pag araw ng Miyerkules, absent ako niyan, sir. Pag araw ng Biyernes, absent ako niyan, mag-overnight kami. Pag araw ng Linggo, lalo na absent ako niyan." Sabi nung employer, "Ikaw na ang amo." O ikaw na. Pero maminamal, tinanggap pa rin siya. Tinanggap siya hindi dahil mag-absent siya, kundi tinanggap siya dahil sabi niya, "Believe ako sa iyo, sa iyong pananampalataya." Kaya kung matalino ka, pagpasok mo pa lang sa school, first year ka, pagpasok mo pa lang sa school, sabihin mo na sa principal, "Madam Principal, kami po ay nabubuhay na may kabanalan, ang kasuotan namin ganito, hindi mo kami pwedeng obligahin pag may mga activity na ipagbabawal mo ito." Matutuwa sa iyo ang principal. Bakit? Makikita ang iyong pananampalataya. Pagdating ng mga activity, sabihin ng principal, exempted yan. Hindi sila pwedeng magpantalon. Exempted sila sa ganito. Hindi sila pwedeng pumunta roon. Di ba? Kasi sabihin mo na, mga minamahal, kung ano ka, kung sino ka. Dahil hindi natin pwedeng ikahiya ang Diyos, mga minamahal. Hindi natin pwedeng ikahiya kung nasaan tayong kalagayan. Yung iba takot, natatakot, mag-apply ng trabaho, ayaw sabihin na born again. Ayaw sabihin, baka usigin ako. Pero pag sinabi mo na, mag-apply ka ng trabaho, sabihin mo na agad, yung mainit mong paglilingkod, tanggapin ka man o hindi, ang pananampalataya mo hindi mawawala. Amen. Pero kung tinago mo ang katotohanan, isang araw, wala ka na sa gawain. Dahil ayaw mong isabi
Ayaw mong sabihin yung totoo. Ang tawag sa atin, walang paninindigan. Amen. Pero kung may paninindigan tayo, mga minamahal, paninindigan din ng Diyos kung sino tayo sa harapan niya. Pag may mga masamang tao, sabihin ng Panginoon, anak ko yan, huwag mo yang galawin. Pag nasa panganib ka, ingatan ka ng mahal na Panginoon. Sa hulapper, mga minamahal, sa mga masamang tao, ingatan ka ng Diyos. Sa mga panganib, ingatan ka ng Diyos. Sa mga kalamidad, ingatan ka ng Diyos. Amen. O, kapatiran natin sa Pampanga, sobrang lakas ng ulan. Sa sobrang lakas ng ulan, sabi niya, mahal na Panginoon, dadalo ako. Ikaw na ang bahala. Dumalo siya. Sobrang napakalakas ng ulan. Araw ng linggo. Halos maghapon yung ulan. Nagpuri siya, mga minamahal, hanggang saysay umuwi. Nung umuwi siya, bahang-baha na sa lugar nila. Inaanod na yung mga bahay. Sabi niya, mahal na Panginoon, dumalo ako, bahala ka na sa aking tahanan. Walang tao doon. Lahat kami sumamba. Pag uwi niya, mga minamahal, sinalubong siya ng mga kapitbahay niya, sabi niya, napakaswerte mo naman. Tingnan mo niya, yung mga bahay namin, wala na. Yung bahay mo, nandiyan nakatayo pa. Oh. Sabi niya, buhay ang Diyos namin. Totoo ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Grabe mga kapatid. Ganun po. Mag-ingat ang ating mahal na Panginoon. Dahil alam ng Diyos yung puso natin. Nakalimutan ng isang kapatiran, dumalo sa gawain, nagsaing. Sabi niya, magsaing ako para pag uwi ko mayroon akong makain. Nagsaing siya, araw ng linggo. Ang problema, nakalimutan niya yung sinaing niya. Dumalo siya sa gawain, maghapon. Hanggang sa narinig niya may nagpatotoo. Maminamahal na nasunugan doon sa kanilang bahay. Doon sa kanilang lugar may nasunugan, pero yung kanilang bahay iningatan. Naalala niya, ay sabi niya, yung sinaing ko pala. Hindi ko pala napatay yung apoy. Hindi ko na-off yung kalan. Pero nanalangin siya, bahala ka na po. Kung wala na kaming bahay pag-uwi, palitan mo na lang ng bago. Oh, yun po. Diba? Yung pananampalataya niya parang parang simple lang sa kanya. Kung masunog yung bahay niya, palitan mo na lang ng bago. Pero anong himala ng Diyos? Pag-uwi niya, tinitingnan niya kung may usok, malayo pa siya. Sabi niya, wala naman usok. Oh. Pagdating niya sa bahay, yung bahay niya hindi sunog. Pagpasok niya sa kusina, ang apoy nakabukas pa rin, pero ang kanin, ang sinaing niya hindi nasunog. Oh. Anong himala, mga minamahal? Kung manampalataya tayo sa mahal na Panginoon, ang mga bagay na imposible, magiging posible lang sa ating mahal na Panginoon. Amen. Oh. Ang mga tao, mga kapatid, nagkakandara pa. Hindi po ngayon. Kahapon, nagkakandara pa sila. Doon sa prosesyon, mga minamahal, yung iba may namatay, may nasugatan, may napilayan. Walang nag-iingat sa kanila. Pero tayo dito, pumunta ang ating beloved pastor, doon sa lugar, maminamal na napakapanganib na lugar, sa bundok ng Hulusulo. Pero tingnan nyo po, sabi nila, mga minamahal, sa mga bala, hindi kami nasaktan. Bakit? Totoo ang Diyos. Nag-iingat, mga minamahal. Kung gagawin natin yung kalooban ng mahal na Panginoon, kung magdesisyon tayo, mga minamahal, na wala ng alinlangan. Pag wala ka ng alinlangan sa puso mo, diyan ka na kalulugdan ng Diyos. Pero kung may alinlangan ka, kawawa ka. Saka na lang ako dadalo. Pag medyo maganda ng pakiramdam ko,
Saka na lang ako dadalo pag may pamasahin na ako. Saka na lang ako dadalo pag may sasakyan na ako. Wala dyan ang blessing. Ang pagpapala na sa pagtitiis. Pag makita ng Diyos, nagtitiis ka. Hindi mo tinitingnan ang kahirapan. Hindi mo tinitingnan yung pagsubok, yung pag-uusig. Diretso ka lang. Bahala ka na sa akin. Isang araw, pagpalain ka na ng mahal na Panginoon. Amen? Kasi nakita ng Diyos yung puso natin eh. Nakita yan ng Panginoon. Yung puso mo makita yan. Sabihin ng dyablo, lilingkod yan sa'yo dahil pinagpala mo eh. Naglilingkod yan sa'yo dahil binigyan mo ng trabaho. Naglilingkod yan sa'yo dahil ganito, ganyan. Yan, ang dyablo mamilamal, pabalik manaog lang yan eh. Punta ng langit, punta dito sa lupa, magsumbong doon. Oh, tingnan mo nga ito, tingnan mo itong anak mo kamo ito ha. Tingnan mo ito, adik na sa cellphone. Sumbong ka doon ni Satanas. O anong dapat mo diyang gawin? Paluin mo yan, patayin mo na yan. Ayan ang sabihin ni Satanas. Pero ang Diyos pag-ibig. Amen? Hindi niya pahintulot. Sabi ng dyablo, sige, anong gawin mo sa kanya, gawin mo. Huwag mo lang siyang papatayin. Oh. Amen? Kaya minsan, may mga dumarating sa atin mga kapatid, minsan yan po ay pinahintulot ng Diyos. Pinayagan si Satanas na galawin tayo dahil hindi tayo seryoso sa ating paglilingkod. Minsan sabihin pa ng iba, bakit yung mga hindi naman naglilingkod sa Diyos, pinagpapala naman. Di ba? Bakit ito mga magnanakaw pa, mga kurap, bakit hindi pa namamatay? Bakit sila ang daming pera, ako walang pera? Kahit wala tayong pera, kung mayroon tayong Diyos, hindi ka mapapahiya. Amen. Hayaan natin, maminamahal, sabi nga ng ating mahal na pastor, hayaan mo na ang pera, ang pagpapala, ang humabol sa iyo. Hayaan mo yan. Unahin mo muna ang kalooban niya. Unahin mo muna, makita ng Diyos yan eh. Umiiyak ka araw at gabi, lumuluha ka sa presensya ng Diyos. Kita yan ng Panginoon. Subukan mo, 3 times a week ang dumadalo. Maka-absent ka ng 1 beses, 2 beses. Luluha ka na, iyak ka. Hindi dahil naramdaman mo ang presensya ng Diyos, kundi nalulungkot ka na hindi ka nakakadalo. Diba? Nalulungkot ka na wala ka sa gawain ng Panginoon. Pero pag mainit ka naglingkod sa Diyos, kahit dumaranas ka ng hirap, pagsubok, anuman ang dinaranas mo sa buhay mo, lagi kang may pag-asa. Lagi kang malakas, mga minamahal. Lagi kang may galak sa ating mahal na Panginoon dahil ang Diyos na ating pinaglingkuran, kasama natin palagi. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kahit mga minamahal, ang sabi pa dito, sa Mateo, 7 talata po ay 21. Sabi dito mga kapatid, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? Sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kailan po yun? Kailan po yun sasabihin ng Panginoon? Sa judgment. Pag namatay na tayo. Minsan ang sabihin ng Kristiyano, di ba Panginoon, umawit ako sa iyo. Tumulong ako sa iyong gawain. Di ba mahal na Panginoon, nag-share ako ng Word of God. That is true.
Ang problema lang, tinalikuran mo yung tungkulin mo sa Panginoon. Kaya sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Diba, sabi niya sa Ezekiel, kahit 1,000 na ginawa mong mabuti at ikaw ay nag-backslide, bumalik ka sa kasalanan, erase lahat ng ginawa mong mabuti. Kahit 1,000 na gawa mong mali, ginawa mong masama, makasalanan sa harapan ng Diyos, kahit 1,000 yan. Pag nagsisi ka, nagbalik loob ka sa Panginoon, erase lahat ng kasalanan mo. Oh. Kaya naman, habang buhay, may chance tayo. Manumbalik ng lubusan sa ating mahal na Panginoon. Kasi kung hindi ka magbalik loob sa Panginoon, kahit sabihin mo pa, noong araw mainit ako naglingkod, sa mga krusada nandun ako, sa mga anniversaries nandun ako. Ang problema, kung hindi na natin ginagampanan, sisingilin tayo ng Diyos sa ating mga tungkulin. Amen? O di ba masakit? Masakit yan mga kapatid. Pero ang Diyos, maminamahal, bago tayo hatulan, nagpapaalala siya. Nagbibigay siya ng reminder. Dahil ang buhay natin, di natin hawak. Malakas tayo ngayon, bukas makalawa, patay na tayo. Di ba? Huwag nating sayangin yung pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga, kailangan natin ng matalinong pagpapasya. And before you decide kung ano ang plano mo sa buhay mo, isangguni mo lahat sa Panginoon. Isangguni mo lahat. Malapay noon, punta ako doon, mag-apply ako doon, doon ako mag-aaral, malapay sa ibang bansa, doon ako magtatrabaho, isangguni mo lahat yan. Gusto ko nito, malapay noon, bibili ako ng ganito, gusto ko magkaroon nito, isangguni mo lahat sa Panginoon. Dahil masasabi mo, lahat ng nasa iyo galing sa Diyos. Oh. Wala ka may pagmalaki. Bakit? Sinangguni mo lahat. Oh, ano yung mga politician sabihin? Oh, itong mga project na ito sa aking pagsisikap lahat yan. Nakagawa tayo ng kalsada tulay sa aking pagsisikap, sabi ng mga politician. Hindi nila alam, yung taong bayan ang nagpapakain sa kanila. Yung taong bayan ang nagsusweldo sa kanila. Sisingilin sila ng Diyos pagdating ng araw. Dahil hindi sila naging matapat sa kanilang tungkulin, mga minamahal. Diba? O ano yun? Ngayon, mga minamahal, binibigyan sila ng chance ng Panginoon na magsisi. Talikuran yung kanilang mamasamang gawa, kaya inihayag ng Diyos yung kanilang ginagawa. Dahil before nahatulan ng Diyos ang tao, maminamahal, bibigyan ka muna ng reminder, paalalahanan ka muna ng mahal na Panginoon, babawiin ko na ang buhay mo, kailangan mo nang magsisi, magbalik loob ka na sa akin, pagsisihan mo yung makasalanan, talikuran mo yung kasalanan, tatanggapin kita, kahit ano pa nagawa mong pagkakasala. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya minsan, hindi lang natin nakikita mga kapatid, hindi lang natin nakikita mga minamahal, yung pagpapala ng mahal na Panginoon sa atin, kasi minsan ang tao nakatingin lang sa material, pinansyal. Pag may pera, sabi, ay pinagpala ka ngaya, Brad. Pag maganda ang bahay, marami sasak, ay pinagpala ka ngaya, Brad, sis. Ang hindi mo alam, ang totoong pagpapala, yung spiritual blessing. Kasi mga minamahal, pagpapalang spiritual, eternal blessing, eternal life, eternal home, eternal hope, eternal joy. Eternal. O, yung mga blessing na nakikita natin, temporary lang yan. Pansamantala lang yan. Mawawala yan. Iiwanan natin yan, mga minamahal. Kaya magpasalamat ka kung pinagpala ka sa espiritual, ginagamit ka ng Panginoon, mainit ka, naglilingkod, nagbibigay ka ng ikaputhandog. Yan ang blessing, mga kapatid. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Oh, kahit marami kang pera, dati kang ginagamit, dati kang umaawit, marami ka ng pera, hindi ka rin masaya. Bakit? Wala doon ang tunay na joy.
ang tunay nga kagalakan kung napapaluguran natin ang mahal na Panginoon. Amen. So, kaya wag kang makontento na dyan ka lang. Nakaupo ka lang dyan. Sabihin mo, nagbuntis kasi yung asawa ko, kaya bumaba na ako sa pag-awit. Hanggang nagbuntis uli, hindi ka pa rin nakabalik. Hanggang 3 ng pagbuntis, hindi ka pa rin nakabalik. Bakit? Wala ka ng desire. Pero kung ang desire mo, mahal na Panginoon, kapag malaki-laki na yung anak ko, yung bata, babalik na ako, aawit na ako, mahal na Panginoon. Diba? Amen? Yung iba mga minamahal, pag nasuspende, naiinip, mahal na Panginoon, ang tagal ng suspensyon sa akin. Gusto ko nang makapanumbalik sa iyo, mahal na Panginoon. Diba? Dahil ang desire natin, papurihan ang mahal na Panginoon. Yung iba mga minamahal, yung iba, sinasadya. Ay, para ngayon masuspindi ako, maringay kayo, magbaile. Nagbaile, nahiling ka sa kapwa choir, nag-report. Suspindi. Yun pala ang desire niya, gusto niya masuspindi. Gusto niya na talagang bumaba, na maging mga awit. Kaya gumawa na lang siya ng dahilan para masuspindi. Kasi sabi, pag mga awit kasi, hindi ka pwedeng mangligaw, hindi ka pwedeng ligawan, dapat wala kang boyfriend, dapat wala kang girlfriend. Di ba? Ang papunta ng langit, makipot, mahirap, mga minamahal. Mahirap. Marami kang tiisin, mga kapatid. Maghihintay ka kung kailan ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng isang tao, sabi niya, Kristiyano, mag-asawa na ako. Dahil na ngayon magparasunod sa preacher, nag-agom. Kang mag-agom na, maray pa ngayon di ako nagpirma. Gusto na makipaghiwalay sa agom. Dahil kalooban ng Diyos. Kung maghintay ka lang sa kalooban ng Diyos, the best ang ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. The best. Hindi ka magsisisi. Pero kung kalooban natin ang masunod, pagdating ng araw, magsisisi ka. Pero magpasalamat ka kung nagsisisi ka kasi galing yan sa Diyos. Amen. Kasi hindi pa huli para magbalik loob tayo sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito pa mga minamahal, malapit na po tayo. Hallelujah. Dito po mga minamahal sa last verse, Ephesians 2, talata ay 8. Maghanda po ang ating mga beloved musician. Ephesians 2, talatang 8. Sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Sa biyaya, for by grace ye are saved. Kaloob ng Diyos. Pag sinabing kaloob ng Diyos, hindi mo yun binili. Tama mga kapatid? Hindi mo yun pinalitan ng anumang halaga. Yun ay gift ng Diyos. Kapag hindi natin pinahalagahan yung kaloob ng Diyos, pwede niya pong bawiin, ibigay sa iba. Tama ba mga kapatid? Kaya alagaan natin yung kaloob, yung talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ipamuhay natin, ipangalakal natin. Dapat lumago ang ating pananampalataya. Hindi lang sapat na nandyan ka, nakaupo. Hindi lang mga minamahal, sapat na nagbibigay ka. Kung ano ang kalooban sa iyo ng Panginoon, sundin mo yun mga minamahal bago dumating ang araw ng judgment. Sabihin sa iyo ng Panginoon, di ba? Tinatawag na kita. Maging mga awit ka. Tinatawag kita na gamitin sa pulpit. Tumatanggi ka, ayaw mo. Bakit sinasabi mo mahirap? Wala akong alam. Yes, wala tayong alam. Pero ang Diyos, matalino. Ang Diyos marunong. Marunong ang Panginoon. Kaya sabi nun mga minamahal, ikaw na palyok, we are the clay, hindi tayo pwede magreklamo sa potter.
doon sa gumagawa ng palyok. Bakit mo ako ginawang maliit? Bakit mo ako ginawang matangkad? Hindi po yun. And everything give thanks. Magpasalamat tayo dahil tayo po nandito sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat po na papuri at pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo umawit muna, mga minamahal, bago sa ating Holy Supper. At ipamigay na po ang tinapay, mga kapatid, at katas ng ubas. Kung mayroon po tayong baguhan, mga minamahal, pwede po kayo mag-take ng Holy Supper. Kung mangangako po kayo na kayo po ay magpapabautismo pagkatapos po ng banal na gawain. Praise the Lord. Ngunit kung hindi pa po kayo nag-decide na magpabautismo, hindi pa po kayo pwede mag-take ng Holy Supper. You are here, moving in the midst. Hallelujah. I worship you. Hallelujah. I worship you. You are here, Glory, glory. working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, bending every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are.
who you are. That is 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 who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Even when I can see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Hallelujah. Bago tayo maminamahal na rako sa ating banal na alpunan, sabi mga kapatid, but let a man examine himself, so let him eat in the bread and drink of the cup. Siya sa atin ang tao, ang kanyang sarili, saka siya kumain at uminom. Na mahal. Dahil kung tayo gumagawa ng masama, ng kasalanan, at tayo nag-take ng hapunan, lalong madadagdagan po ang ating kasalanan. Pero kung pagsisihan natin, at mangako tayo na wag na nating babalikan, mangako tayo na maglingkod ng buong puso, wala Panginoon. Tayo imamarapatin ng mahal na Panginoon. Tatanggapin ng mahal na Panginoon. Ang ating mga panalangin, papakinggan niya, mga minamahal. Kaya mga kapatid, bago po sa ating Holy Supper, tayo po ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo magsisi, mga minamahal. Hallelujah. Mahal na Panginoon, pagpala namin Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Narito kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nagpapakumbaba, mahal na Panginoon. Mingi po kami ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa aming mapagkamali, pag-asala, mahal na Panginoon, nagawa. Mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patawarin kami, mahal na Panginoon. Hugasan mo, mahal na Panginoon, ang iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. At maging dapat kami, mahal na Panginoon, na kumain at uminom, mahal na Panginoon, bilang pag-alaala sa iyong kamatayan sa krus. Hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.
Lord to God, hallelujah. Hawakan natin maminamal ang tinapay. Sabi po mga kapatid sa 1 Corinthians 11:23, sabi dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na nang ang Panginoon Jesus ng gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanya pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin, mga minamahal. Sa verse 25, gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, at sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo magsiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin. Hallelujah. So good to remember the goodness of God. So good to remember your goodness, oh God. It's so good to remember your goodness, oh God. It's so good to remember your goodness, oh God. Hallelujah. You saved my soul and healed my wounded body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul, you healed my wounded body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. It's so good to remember your goodness, oh God. It's so good to remember your goodness, oh God. You saved my soul and healed my wounded body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God.
ating puso, mga minamahal, nangyayari natin. Ang presensya ng ating mga Panginoon. Kami nagdalayas ng mahal ng Panginoon. Ibalik niya ang unang pag-ibig na yung naramdaman, mga kapatid. Nais ng mahal ng Panginoon, mga minamahal. Sa Kanya lang tayo aasa. Sa Kanya tayo magtitiwala, mga kapatid. Sa Kanya tayo maglilingkod, mga minamahal. Nais ng mahal ng Panginoon, sa Kanya tayo susunod, mga kapatid. Kailangan mo ng matalinong pagpapasya. Magpasya ka ngayon na ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos. Kapag dumating ang hatol ng malapay noon, hindi ka makakasama. Hindi tayo makakasama sa hatulan ng Diyos. Isasama tayo doon, mga minamahal, sa ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi masasayang ang iyong paglilingkod. Hindi sayang ang iyong pagdalo, iyong pagbibigay. Hindi ka malulugi, mga minamahal. Nagpakainit ka maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ibinigay mo ang lahat. Ibinigay mo ang lahat ng iyong magagawa para sa gawain ng mahal na Panginoon. Nalulugo ng Diyos, mga kapatid. Nalulugo ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, mga. Hallelujah. Thank you so much. Sa iyo napakatamis mo na presensya, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mami na mahal. Kahit dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Ating ipatong ating kamay sa ating karamdaman. Hallelujah. Dalawang kamay, mami na malitaas natin kung mayroon tayong mga problema. Hallelujah. Hallelujah. Sa unang dalangin ay magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Narito kayo muli nagsusumamo, mahal na Panginoon. Hihiling po namin, mahal na Panginoon, ibalik niyo po, mahal na Panginoon, ang kainitan sa paglilingkod. Mahal na Panginoon, ipanako sa amin ang unang pag-ibig, mahal na Panginoon. Ibalik niyo po, mahal na Panginoon, mga dating mga awit, mahal na Panginoon, mga dating mga manunugtog, mahal na Panginoon, mga dating ginagamit sa iyong manalagawain, mahal na Panginoon. Ibalik ko, mahal na Panginoon, kainitan, mahal na Panginoon. Hallelujah, alisin niyo po, panghina, paglulupay-pay, paglalamig, pag-alinlangan, mahal na Panginoon, lahat malaman paggawa ng kaaway, mahal na Panginoon. Hallelujah, mga tukso ng kaaway, mahal na pagpawin, mahal na Panginoon, sabot sa amin. Sa unang dalangin, bilabit pastor, magbanal bigyan mo kalakasan, iba yung proteksyon, pag-iingat, whole Almeida family, mahal na Panginoon, mga beloved children, mahal na Panginoon, beloved workers, lahat yung ginagamit sa gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah, dagdagan niyo pa, mahal na Panginoon. Mga beloved workers, mga beloved preacher, mga musician, mahal na Panginoon, mga awit, ikaw po, mahal na Panginoon, magdagdag sa lahat nito. Hallelujah, revive niyo, mahal na Panginoon, lahat ng mga mananampalataya sa buong daigdig, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, tabi sinasaway, pinapalayas lahat ng mga masamang espiritu, mga kahinaan, mga kalayawan, di mo yung carnality, di mo yung pride, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Sakit sa puso, rheumatoid, goiter, anumang uring karamdaman, sakit sa baga, sakit sa atay, sakit sa abdo, high blood, hallelujah, lahat ng uring karamdaman, in the mighty name of Jesus, be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, problem be solved in Jesus' name. Sickness and disease be healed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo mga minamahal, magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Let us now jump and shout. Hallelujah. Buong lakas mga kapatid. Hallelujah. Sabay-sabay tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Lord, ating ipalakpak, ating mga kamay sa ating pinamamalaking lahat na papuri, pasalamat sa ating dakilang Diyos.